Magmula po 1892 hanggang 1896, ginagamit po nila ang mga alias na yan. Nagkaroon lang po ng isang traidor, ang pangalan ay Teodoro Patino, na nagbulgar sa Katipunan. Alam po ba niyo yun? Yes, Your Honor. But the circumstances then were different because we were Bakit po iba? under... Bakit po iba? Bakit po na iba? May gera po nun, sir, and we were under Wala po ba tayong occupation. gera sa NPA? Ang NPA po, merong mga alias. Meron pong ka-Cobra, ka-Agila, ka-Lawin, ka-Tigre, ka-Kapre, ka-Sirena, ka-Adobo, ka-Sinigang, ka-Pansit, ka-Tinola, ka-Sile, ka-Kamote, ka-Bawang, ka-Maxi, ka-Labuyo. Strictly speaking, Lahat po yan, sir, ginagamit iba po na yung alias. internal armed conflict, iba naman din po yung war. Bakit po na iba? Pareho po itong clear and present danger sa atin. Kilala niyo po ba kung sino si Marshal Bonifacio? To be candid, Your Honor, Oh. I'm not Sino po? familiar. Si Benigno I'm sorry, Aquino Your Honor. Jr. Si Ninoy. A few moments later. Batid po ba ninyo ngayon, mga petsa na to, kung ano ang pinagdiriwang natin sa Pilipinas? Magmula po 19 hanggang 30. Buwan ng wika daw po, sir. Bukod po sa buwan ng wika, National Heroes Day. National Heroes Day. Ito po ay hango sa ating mga bayani. Tama po ba? Opo. Opo. Naniniwala po ba kayo na ang ating mga bayani ay may mga alias? Kilala niyo po ba sila Di Masalang? I'm sorry po sa aking history teacher. Ayan, opo. Hindi ko na po maalala. Ito po ang masyado. pinakamagandang panahon para maipaalala po sa inyo na ang ating mga bayani ay gumamit ng mga alias. Di Masalang, Siling Labuyo, Tikbalang, Tagailog, May Pag-asa, Buwan, Magdalo, Leon Kilat, Vibora, Lakambini, Paralitiko, Dimas, Alipato, Liwanag, Balite, at marami pa pong iba. Ano po ang kahalagahan dito, palagay po ninyo? Ang alias po, anong kahalagahan? Well, first, sir, Your Honor, I cannot comment because I'm not sure of the circumstances surrounding their use of alias. Under the anti-alias law, sir, inaalaw naman po yung paggamit ng alias provided kailangan po nakabanggit din, nakadisclose kung ano yung real name. So it's not completely prohibited provided they also provide the real Opo. the real name. So, Pakisagot lang muna po yung tanong ko bago po yung explanation po ninyo. Pakisagot lang po kung narinig nyo na po yung mga alias na yan. Ngayon lang po nyo narinig. some of it po, Your Ayun. Honor, to be candid, some of it I've already heard. Magmula po 1892 hanggang 1896, ginagamit po nila ang mga alias na yan. Nagkaroon lang po ng isang traidor, ang pangalan ay Teodoro Patino, na nagbulgar sa Katipunan. Alam po ba niyo yun? Yes, Your Honor, but the circumstances then were different because we were Bakit po iba? under... Bakit po iba? Bakit po na iba? May gera po nun, sir, and we were under Wala po ba tayong occupation. gera sa NPA? Ang NPA po, merong mga alias. Meron pong ka-Cobra, ka-Agila, ka-Lawin, ka-Tigre, ka-Kapre, ka-Sirena, ka-Adobo, ka-Sinigang, ka-Pansit, ka-Tinola, ka-Sile, ka-Kamote, ka-Bawang, ka-Maxi, ka-Labuyo. Strictly speaking, Lahat po yan, sir, ginagamit iba na po yung alias. internal armed conflict, iba naman din po yung war. Bakit po na iba? Pareho po itong clear and present danger sa atin. So ang gusto ko lamang pong ipaalam sa ating prosecution na napakahalaga po ng alias sa panahon ng... Kayo po, sagutin po nyo, sa panahon ng... Gera, sir, Your Honor. Ang confidential po. Ang pagkilos confidential ay napakahalaga at hindi po ginagamit ang pangalan at hindi po pumipirma. At alam niyo po ba, noong September 12, 1896, anong nangyari? Nagkaroon tayo ng 13 martires. Yung mga nagtraidor ay itinuro ang mga totoong pangalan, totoong lugar,
kung nasaan yung mga sumusuporta sa Katipunan. If I may, Your One Honor. last na lang po. Kindly wind One up, last, Senator one Judge last na lang Padilla. po. If I may, Your Honor, just address your question earlier. With all due respect, Your Honor, the prosecution respectfully submits that whether the use of alias is allowed or not and whether it's necessary or not, to us, that is a non-issue because that was never raised Hindi po by pwedeng the... maging non-issue sapagkat ito po ang ipinalalabas ng prosecution. If I may, Na Your may Honor, mga pangalan, na mga katawa-tawang pangalan. Mas nakakatawa po itong mga pangalan nung mga nangyari nung araw. Alright, mag-reaction tayo dito mga kababayan no, sa tilabagay na lecturean ni Senator Robin Padilla, itong private prosecutor, no, itong abogada ng prosecution na si Attorney May de Vinegracia, no, patungkol nga dito sa paggamit ng mga aliases, no, mga kababayan. At bago yan, matatandaan natin na nung unang lumabas pa nga itong pangalan ni Mary Grace Piatos at yung iba pang mga confidential code names, no, yung pinapalabas ng mga congressman kagaya nila Ridon, nila Chua, nila Abante, nila Ortega, na may mga press con sila na talagang binabanatan niya nila mga kababayan. So ngayon, ito na yung pagtanong ni Senator Robin Padilla sa abogada ng prosecution, no? Yung kahalagahan ng paggamit ng prosecution, maging noon pa man noong 1896 ay mayroon ng mga aliases, no, na ginagamit yung ating mga bayani at pati yung mga nag-tridor daw mga kababayan, no, noong 1896 dito po sa 13 Martires sa Cavite yata ito, I believe, no, na merong nagsuplong at sinabi yung kanilang mga totoong pangalan mga kababayan, no, at napahamak tuloy yung mga taong sumusuporta doon sa Katipunan mga kababayan, no, at maging dito, no, sa kasalukuyan, no, na nangyayari ngayon itong impeachment laban kay VP Sara na may mga code names, no, or aliases, solid names, mga ganyan na ginagamit para hindi po lagay sa alanganin yung mga taong nagbibigay ng mga information, no, patungkol dito, no, at alam naman natin yung pinoprotektahan ni VP Sara, no, ay itong laban sa mga recruitment ng mga kabataan, mga estudyante na hindi mapunta doon sa kabundukan mga kababayan, no. At sinabi pa nga dito, no, ni Attorney May de Vinegracia na magkaiba daw po yung panahon noon nung panahon ng Katipunan at ngayon dahil may giyera daw noon pero dito ngayon ay wala, pero sinupalpal po siya dito ni Senator Robin Padilla na wala ba tayong giyera ngayon, no, laban sa mga NPA na patuloy pa rin talaga yung kinaharap na problema patungkol dito, no, sa armed conflict nga dito sa mga makakaliwang grupo, no, mga komunista, mga kababayan, no. At para sa aking palagay, no, or sa aking opinion dito ay agree po ako dito, no, sa kay Senator Robin Padilla. Good point, no, dito kay Senator Robin Padilla na ni-raise niya itong kalagahan ng keep, no, or pagtago or wag ibulgar, no, itong mga totoong pangalan itong mga aliases, no, at alam naman natin na gusto talaga nilang ibulgar yan mga kababayan, no, itong mga anti-Duterte, lalo na yung mga makakaliwang grupo na gusto lang malaman kung sino yung mga taong nasa likod ditong mga solid names na ito, no, at for sure yan babalikan nila yan mga kababayan. At ito po yung ating iniiwasan at maging si VP Sara Duterte na ayaw niyang makompromiso, no, yung mga buhay, kasi buhay po yung nakataya dito, no, mga kababayan, kapag ito'y mabulgar, no, or maisiwalat yung mga totoong pangalan dito. At maging si dating Senador Ninoy Aquino mga kababayan, or Benigno Aquino, ay meron pa lang pong ginamit na alias pala noon, no. Siya pala yung si Marshall Bonifacio, no, mga kababayan. So gumamit pala daw siya ng alias nung panahon na pabalik siya dito, nung nasa Boston siya, nung pabalik siya dito sa Pilipinas. Kaya gumamit po siya ng alias mga kababayan. At para po sa aking opinion dito, no, mga kababayan, para doon sa mga nagsasabing bobo daw itong si Senator Robin Padilla, binabash nila, wala daw alam. Tingnan na naman kung paano siya magtanong, no. Wala po siyang binabasa, wala siyang script. Hindi kagaya kay Senator Risa Hontiveros na nagbabasa pa, kahit magtanong na nga lang mga kababayan, binabasa pa yung tanong niya. Itong si Senator Robin Padilla, straightforward, no, nakatingin sa mata at talagang nagtatanong mga kababayan, no. Makikita natin na galing sa puso niya yung kanyang mga tanong mga kababayan at maraming alam itong si Senator Robin Padilla, no, pagdating dito sa history or kasaysayan ng Pilipinas. Marami po talaga siyang alam dito, no, mga kababayan, no. Hindi man siya kagalingan mag-English pero
nasasabi niya naman yung gusto niyang sabihin dito mga kababayan. Hindi po siya trying hard or hindi po siya pabida-bida dito do sa pagtatanong mga kababayan. At ang mas mahalaga rin ay hindi po siya nanginginsulto no, ng tao. No? Kung hindi po niya nagustuhan yung sagot ng kanyang tinatanong ay hindi niya po ito sinasabihan ng masakit na salita no, mga kababayan. Unlike dito kay Rapi Tulfo na tinatawag ng stupid, mga ganon, masakit na mga salita yung mga witnesses no, kapag hindi niya nagustuhan yung sagot mga kababayan, mga ganon. No? So, believe ako dito no, kay Senator Robin Padilla, taliwas doon sa mga kritiko niya, yung mga talagang sabi natin anti-Duterte na talagang sinisira talaga nila ito si Senator Robin Padilla no, kasi makikita naman natin no, na close po siya dito kay dating Pangulong Duterte at kay VP Sara, kaya talagang maraming galit ng mga anti-Duterte dito kay Senator Robin Padilla mga kababayan. So ano po masasabi nyo dito sa tilabagay na lecturean ni Senator Robin Padilla, itong abogada ng prosecution no, itong si Attorney May Divine Gracia ng prosecution patungkol nga po dito sa kahalagahan ng paggamit ng mga aliases mga kababayan no. Kaya mas maganda sana kung magharap itong si Senator Robin Padilla no, pati sila Redon, Terry Redon, sila Ortega, sila Abante, sila Joel Chua at yung mga congressman noon na bumabatikos kay Mary Grace Piatos no, na gusto nilang ilantad itong pagkataon ni Mary Grace Piatos at yung iba pang mga aliases mga kababayan no, kasi sila yung maingay natin no, panay press con sila noon na itong si Mary Grace Piatos, mga ganyan. Sana magkaharap sila at malecturean din ni Senator Robin Padilla itong mga congressman na ito no, mga kababayan, para magising sila sa katotohanan yung kahalagahan ng paggamit ng aliases ay para sa seguridad no, ng bansa dahil ongoing pa nga ngayon hanggang ngayon ang labanan nga dito sa pagitan ng gobyerno at mga NPA mga kababayan. So please comment down below mga sabi nyo. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.